Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Brother Abu Bakar na ang layunin nito ay maiparating ang kagandahan ng Islam, kaibigan, kabayan, kaklase, katrabaho, kapamilya at kasangga. Nais mo bang mabatid ang tunay na kaligtasan? Kung gayon, halika na tumutok sa channel ko para makapulot ng kaalaman sa channel ng katotohanan at tahanan ng mga ginabayan. Tanong mo, linawin natin, Quran at Biblia ang sasagot. Usapang kaligtasan, halika na sa tamang pananampalataya, Islam ang kasagutan. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam at sa mga kababayan kong hindi pa Muslim, naway ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapasa inyo rin nawa. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala, ang mabagin, ang mawain, ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa huling propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasama at sa lahat ng propetang nauna sa kanya, at gayon din sa lahat ng taong sumusunod sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghukom. Alhamdulillah, ako'y nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nagkaroon na naman tayo ng panibagong araw na kung saan tayo ay nag-iinsayo sa pagdadawa. Pero bago ang lahat, kung ako man ay nagkakamali dito, ay humihingi ako ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mabagin, ang mawain. Bago ako mag-umpisa, gusto ko lamang sabihin na hindi po ito isang paninira o pag-uusig, bagkus layunin po nito ipahayag sa tao ang katotohanan at kung ano ang sinasabi ng mga kasulatan. Alhamdulillah, nais ko lamang sagutin ng isang nagpapakilalang Katoliko na nag-message sa akin na meron siya mga katanungan, at ang sabi niya, humihingi siya ng paliwanag dahil ang sabi niya siya ay nalito. Malamang nalito sa kanyang paniniwala, at itong mga katanungan niya na minisage niya mismo sa akin. Unang tanong, sabi niya, sino ba ang bumuntis kay Maria? Sino daw ang bumuntis kay Maria? Di ba ang Diyos? Yun ang katanungan niya. Well, bago natin sagutin ang kanyang katanungan, matanong muna natin siya. Ano ba ang paniniwala mo kay Jesucristo? Si Jesucristo ba ang Diyos? O si Jesucristo ay Diyos? Dahil palaging sinasabi ng mga Katoliko, palagi nilang pinapangaral na si Jesucristo ay ang tunay na Diyos. Bagkus sinabi mo na rin mismo na si Jesucristo ang tunay na Diyos. Tapos ngayon, pinapalabas mo dito na ang Diyos ang bumuntis kay Maria. Therefore, kung si Jesucristo ang tunay na Diyos, tapos sinabi mo na ang Diyos ang bumuntis kay Maria, malamang ang anak ang bumuntis sa nanay. Well, kung yan ang turo ninyo, kung yan ang katuruan ninyo, wala na akong magagawa. Alangan ko, kontrahin ko pa, yan ang paniniwala ninyo na ang Diyos ang bumuntis kay Maria. Well, karumal-dumal na sabihin natin na ang Diyos, hindi naman sinabi niya dito na sumiping, wala siyang sinabi kung paano binuntis ng Diyos si Maria. Malamang siguro sumiping. Well, karumal-dumal na sabihin natin na ang Diyos, alam natin na ang Diyos ay siyang makapangyarihan at siyang may likha ng lahat ng bagay, kasama na ang tao. Tapos sabihin natin na ang bumuntis sa kay Maria ay ang Diyos. Well, wala na akong magagawa dyan dahil yan yung paniniwala ninyo. Well, sa inyo na yan. Well, pangalawang tanong, paano nangyari na si Kristo ay tao lang kung ang Ama ay Diyos? Paano daw nangyari na si Kristo ay tao lang kung ang Ama ay Diyos? Well, parang pinapalagay niya dito na si Jesucristo ay literal na anak ng Diyos. Literal na anak ng Diyos si Jesucristo. Parang ganun na rin ang gusto niya ipalabas dito. Kasi ang katanungan niya, paano nangyari na si Kristo ay tao lang kung ang Ama niya ay Diyos? Well, hindi naman literal na si Jesucristo ay anak ng Diyos.
Hindi literal yan. Bagkus napakaraming anak ng Diyos ayon sa Biblia ninyo. Yung iba pa nga sumiping sa mga babae, sa mga anak ng tao. Ang ibang anak ng Diyos ay sumiping sa mga anak ng tao na babae. Sana hindi kasama si Jesucristo doon. Pero hindi naman nag-iisa, na hindi lang naman si Jesucristo ang bugtong anak ng Diyos. Dahil ayon sa Biblia nila, ayon sa Biblia nyo, napakaraming anak ng Diyos. Tapos sabihin mo, gusto mo ipalabas na si Jesucristo ay Diyos dahil si Jesucristo ay anak ng Diyos. Dahil ang kanyang papa o kanyang tatay ay Diyos, so therefore, si Jesucristo ay Diyos din. Well, napakaraming talata sa Biblia na sinabi na nagpapatunay na maraming anak ang Diyos. Well, basahin natin ang kanilang Biblia ayon dito sa Genesis. Ayon dito sa Genesis 6:4, ang sabi dito, ang mga higanti ay nasa lupa sa mga araw na yaon, at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao, at manganganak sila sa kanila. Ang mga ito rin ay naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. Therefore, ang anak daw ng Diyos ayon sa Biblia nila, ang mga anak daw ng Diyos ay sumiping sa mga babae na anak ng tao. Sumiping pala ang mga anak ng Diyos. Sana hindi kasama si Jesucristo din. Hindi kasama si Jesucristo din ayon sa kanila. Ayon sa kanilang Biblia. Well, dagdagan natin ang kanilang Biblia. Basahin natin na hindi lang si Jesucristo ang anak ng Diyos ayon sa kanilang Biblia. Basahin natin ang kanilang Biblia na nagpapatunay na hindi lang si Jesucristo ang anak ng Diyos ayon sa kanilang kasulatan. Well, basahin natin ang Exodus 4:22. Ang sabi dito, Israel ay aking anak, aking panganay. Jeremias 31:9, akong pinakaama sa Israel, Ephraim ang aking panganay. Mga awit 2:7, ikaw ay aking anak, David. Sa araw na ito ay pinapanganak kita. Unang Kronika 22:10, siya ay magiging aking anak, Solomon, at ako'y magiging kanyang ama. So, ibig sabihin, sa mga talatang binasa ko, na nagpapatunay na hindi talaga si Jesucristo, hindi lang talaga si Jesucristo ang anak ng Diyos ayon sa Biblia nila. Therefore, at ang titulo o katawagang anak ng Diyos ay ginagamit sa wikang Hebreo na ang tunay nitong kahulugan ay yaong taong mabuti at ganap na sumusunod o sumampalataya sa Diyos. Halimbawa, mababasa natin sa Biblia na sa Mateo 5:44 hanggang 45 na ang sabi dito, ibigin ang inyong kaaway upang kayo ay magiging anak ng inyong amang nasa langit. So therefore, ibigin daw ang inyong mga kaaway para matawag kayo mga anak ng Diyos na nandun sa langit. Mateo 5:9. Mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging anak ng Diyos, o si Yasuan din, kayo ang mga anak ng Diyos na buhay. So, sa mga talatang binasa ko ay isang maliwanag na katotohanan na mula sa bersikulo ng Biblia na ang anak ng Diyos ay pagsasaad ng pagmamahal at pagsusunod sa kagustuhan ng Diyos. At si Jesus ay walang alinlangan, siya ay nagmamahal, sumusunod o nagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos. Therefore, ayon sa Biblia, si Jesucristo ay matatawag ding anak ng Diyos dahil siya ay ganap na sumusunod sa kagustuhan o sa mga batas o kagustuhan o sa mga batas ng Diyos. Ganap na sumusunod ayon sa Biblia nila. Matatawag kang anak ng Diyos kung ikaw ay ganap na sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Therefore, si Jesucristo matatawag na anak ng Diyos ayon sa Biblia dahil si Jesucristo, alam natin, siya ay banal. Dahil siya ay propeta. Siyempre, matawag siya na anak ng Diyos ayon sa Biblia. So, hindi ibig sabihin na si Jesucristo tinawag na anak ng Diyos ay Diyos na rin siya. Dahil
ayon sa Biblia niyo mismo, na matatawag ka na anak ng Diyos kung ikaw ay ganap na sumusunod, sumampalataya sa kagustuhan ng Diyos. Yun. So si Jesucristo, maliwanag na si Jesucristo ay sumunod. Sumunod sa kagustuhan ng Diyos, ganap, nagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos. Therefore, ayon sa Biblia, matatawag siya na anak ng Diyos. At kailanman ay hindi siya pwedeng tawagin na Diyos. Kaya hindi siya pwedeng tawagin na Diyos. Bakit? Kasi hindi naman siya literal na anak ng Diyos. Kasi ang sabi doon sa Biblia ninyo, kung hindi ako nagkakamali, sa Lucas 1:28-35 na ang sabi doon, pumunta si Angel Gabriel, ayon sa Biblia, pumunta si Angel Gabriel kay Maria at ang sinabi ni Angel Gabriel, "O ikaw Maria, gikahimutan ka sa Diyos, o ikaw pag-aangkon o batang lalaki o paganganlan mo kinig Jesucristo." Ang sabi naman ni Maria, "Paano ako magkakaanak? Ni walang lalaking sumiping sa akin." Tapos ang sabi ni Angel Gabriel, ang salita ng Diyos ay matutupad. Ang salita ng Diyos ay magaganap. Therefore, si Jesucristo, hindi literal na anak ng Diyos, kundi siya ay galing sa salita ng Diyos na ipinadala kay Angel Gabriel, na ipinarating naman kay Birhen Maria. Kaya siya ay nilikha, napabilang siya sa mga nilikha, at ngunit hindi siya matatawag na sa literal na hulugan, hindi siya matatawag na anak ng Diyos. Matatawag lamang siya na anak ng Diyos, ayon sa Biblia ninyo, dahil siya ay ganap na sumusunod, sumampalataya sa kagustuhan ng Diyos. Ngunit sa literal na kahulugan ay hindi siya pwedeng tawagin na anak ng Diyos. Bakit? Dahil alam natin, ayon sa Biblia ninyo, na si Jesucristo ay isang salita lamang na dala ni Angel Gabriel, na galing sa Diyos, na dala ni Angel Gabriel, na ipinarating kay Maria. So, maliwanag na isang salita. Ngunit hindi siya literal na anak ng Diyos. At ang mga bagay na yaon ay pinapatutuhanan din naman ng maluwalhating Quran, na ang sabi dito sa Quran 40:68, basahin natin, na ang sabi dito sa maluwalhating Quran na siya ang Allah na bukod tanging tagapagbigay ng buhay at tagapagsanhi ng kamatayan, at kapag pinagpasyahan niya ang isang bagay, sinasabi niya lamang dito na kun payakun, maging, at ito ay kaagad na mangyari, at walang sino man ang makababawi ng kanyang pinagpasyahan. So, ibig sabihin, kung Allah ay, ang sabi dito sa Quran, kung ang Allah ay lumikha ng isang bagay, ay sabihin lamang niya, kun payakun, maging, at mangyari ay matutupad. At ganoon din naman ang sabi sa Biblia. Ang sabi ni Angel Gabriel, ang salita ng Diyos ay matutupad. So, ganun din ang sabi sa maluwalhating Quran, na ang sabi, kun payakun, maging at mangyari nga. At ayon naman dito sa ibang talata, sa ibang aya ng maluwalhating Quran, basahin natin. Ang sabi dito sa maluwalhating Quran, na ang sinabi dun sa Biblia, na si Angel Gabriel nagpakita kay Maria. At ganun naman din dito sa maluwalhating Quran na sinasabi, at nagbigay pa rin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng halimbawa hingil sa mga yaong naniwala, na tulad ni Maryam, na anak na babae ni Imran, na pinapangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapurihan, at inilayo niya sa mga kahalayan at pakikiapid, at inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Angel Gabriel na ihinga ang ruh, espiritu o bukas na dami na nasa gawing bahagi ng kanyang dibdib, at nakarating ang pag-ihip na ito sa kanyang sinapupunan, at ipinagdalang taon niya si Isa, Jesus, at pinaniwalaan niya ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang Rab na tagapaglikha. So ang ibig sabihin dito, na ang sinabi dun sa Biblia, na si Angel Gabriel pumunta kay Maria para iparating na ang mensahe na galing sa Diyos, na sinabi ni Angel Gabriel, "O ikaw Maria, manganganak ng isang batang lalaki, o paganganlan mo kinig Jesucristo." At ganoon din naman sa maluwalhating Quran, pinapatunayan na si Isa o Jesus ay isang nilikha lamang, at hindi siya literal na
Hindi siya literal na anak ng Diyos, kundi siya ay nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaliwanag po. Ha? Kailanman hindi siya maaaring tawaging Diyos. Kailanman hindi siya maaaring tawaging sa literal na kahulugan na siya ay anak ng Diyos. Ha? Bagkus sa isang salita lamang na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kun payakun, maging at mangyari nga. Ha? Dahil ganoon naman talaga pag lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin lamang niya kun payakun, maging at mangyari nga. Ha? Kaya ganoon si Jesucristo at ganoon din naman si Adan. Well, pangatlong katanungan niya. Ang pangatlong katanungan niya ay sinabi niya, ang tao tatawaging tao pag ang magulang ay parihong tao. Ang tao tatawaging tao pag ang magulang ay parihong tao at may pagtatalik na nagaganap at may pagtatalik ng dalawang tao na nagaganap. So, ibig niyang sabihin, parang gusto niya ipalabas, ayon sa argumento niya, gusto niya ipalabas na si Jesucristo nga ay Diyos dahil ang magulang ni Jesucristo ay hindi parihong tao. Dahil sabi niya dito, ang tao tatawaging tao pag ang magulang ay parihong tao. So therefore, si Jesucristo, ayon sa kanya, gusto niya ipalabas na si Jesucristo ay Diyos dahil ang magulang ni Jesucristo, ang ama ni Jesucristo ay Diyos. Tapos ang tao lang si Maria. So parang ganun na rin, ganun ang gusto niya ipalabas dito, na talagang Diyos si Kristo dahil ang magulang niya ay hindi naman mga tao, hindi parihong tao. Ha? Tapos sabi niya, magiging tao lang daw ang isang tao pag may pagtatalik ng dalawang tao na nagaganap. So, ibig sabihin, wala ang pagtatalik naman kay Jesucristo, so ibig sabihin, ay Diyos talaga si Jesucristo. Well, ayon sa argumento niya, kung susundan natin ang kanyang argumento, bakit hindi nyo kinikilala si Adan na Diyos, samantalang si Adan ay walang nanay, walang tatay, walang pagtatalik. Ngayon, bakit ayaw nyong kilalanin si Adan na isang Diyos? Dahil ayon sa argumento mo, matatawag ka lang na tao kung ang magulang mo ay parihong tao at may pagtatalik na nagaganap. So therefore, ang malaking tanong, bakit si Adan hindi nyo tinatawag na Diyos? Samantalang wala namang pagtatalik si Adan. Walang nanay, walang tatay, walang pagtatalik na nagaganap. Therefore, kung susundan natin ang argumento mo, malamang Diyos si Adan. Pero bakit ayaw niyong tawagin na si Adan ay Diyos? Ha? Well, pang-apat na tanong. Sana sagutin niya ang mga katanungan ko kung kaya niyang sagutin. Well, diretso na tayo sa pang-apat na tanong. Sabi niya, so paanong maging pure tao si Kristo? Paano daw maging pure tao si Kristo? Well, yan naman ang pangangaral ninyo. Si Kristo 100% man. Si Kristo 100% man. Kaya lang, dinagdagan nyo 100% Diyos. Ngunit wala naman tayong nababasa na sinabi ni Jesucristo, ako'y Diyos in the lips of Jesus Christ. Hindi naman sinabi niya, ako'y Diyos, sambahin ninyo. Bagkus ang sinabi ni Jesucristo, ayon sa John 8:40, kung di ako nagkakamali, sa John 8:40, sinabi niya, bakit pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyong nagsasaysay ng katotohanan? Sabi niya, na taong sa inyong nagsasaysay ng katotohanan. Therefore, 100% tao at hindi Diyos. Inamin mismo ni Jesucristo, siya ay tao ayon sa Biblia ninyo. Inamin niya mismo na siya ay tao. Ngunit, balik-baliktarin man natin ang Biblia ninyo, cover to cover, wala tayong mababasa na sinabi mismo ni Jesucristo, ako'y Diyos, sambahin ninyo. Ako'y Diyos, sambahin ninyo. Bagko si Jesucristo, may pinakilalang Diyos, Inamin niya mismo na siya ay sugo lamang. At ang sabi niya sa John 17:3, at sabi niya, siya ay nanalangin, tumingala sa langit at nagsabi. Ang sabi niya, na ikaw ay makilala nila na nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristong sinugo mo. Kailangan pa ba i-explain yan?
Napakaliwanag sa talata na sinabi ni Kristo na ikaw ay makilala nila na nag-iisang tunay na Diyos at si Kristong sinugo mo. Therefore, kung si Kristo ay sugo o may pinakilalang Diyos, bakit niyo pinapangaral na si Kristo ang tunay na Diyos? Samantalang si Kristo naman may pinapangaral na may pinakilalang Diyos. Sabi ninyo, palagi ang sinasabi ng mga Katoliko, isa lang ang Diyos. Oo, isa lang ang Diyos. Walang problema. Wala tayong dyan. Isa lang ang Diyos. Tapos sabi nyo, si Kristo tunay na Diyos. Oo, si Kristo tunay na Diyos. Sabi nyo, si Kristo tunay na Diyos. Ngunit, sa Biblia, si Kristo may pinakilalang Diyos. Tapos sinasabi nyo na, pinapangaral nyo pa na isa lang ang Diyos. Samantalang si Kristo sinabi nyo na tunay na Diyos. Tapos, sa Biblia, sinabi mismo ni Kristo na makilala lamang nag-iisang Diyos. Sinabi ng Biblia na may isa lamang ang Diyos. Tapos, kung bibilangin natin, si Kristo tunay na Diyos. Oo, isang Diyos. Tapos, si Kristo may pinakilalang Diyos. Ilan na ngayon ang Diyos? Therefore, kontra sa paniniwala ninyo na isa lamang ang Diyos. Si Kristo ba Diyos na may Diyos? Wala naman tayong mababasa. Sinabi mismo ni Kristo na ako ang tunay na Diyos. Ako ay Diyos, sambahin ninyo. Hindi naman sinabi ni Kristo na ako ang Diyos, sambahin ninyo. Kundi, ang sinabi niya siya ay propita lamang. At ang sabi pa niya sa Mark 12:29, na sabi niya, O sambayan ni Israel, O sambayan ni Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Hindi naman sinabi ni Kristo na ang Panginoon ay ako. Wala, hindi niya sinabi doon. Kundi ang sabi niya, ang Panginoon ay iisa. Iisa lang. Therefore, si Kristo may pinakilalang Diyos. Tapos, paano niyo nasabi na si Kristo ay tunay na Diyos samantalang si Kristo may pinakilalang Diyos? Tapos, sinasabi niyo pa na isa lang ang Diyos? Alam niyo, kaya nga ang utak natin, inilagay sa ulo upang magamit mo ito ng todo-todo. Hindi inilagay sa ibaba upang hindi mapisa. Hindi porket libre lang maging tanga, araw-arawin nyo na. Napakasimple ang sinabi ni Kristo. Sinabi niya dito sa John 17, na ikaw ay makilala nila na nag-iisang tunay na Diyos at si Kristong sinugo mo. Napakaliwanag sa talata. Kung tanungin mo, anong batayan mo si Kristo ay Diyos? Magbigay sila sa John 10:30. Si Kristo ay Diyos. Sabi niya sa John 10:30, ako at ang Ama ay isa. Indirect. Hindi naman sinabi dun, ako ay Diyos. Wala naman. Ang sabi lang dun, ako at ang Ama ay isa. Teka lang, saan ba sila ay isa? Sa pagka-Diyos? O sa mensahe? Kung sabihin mo, isa sila sa pagka-Diyos, naku, malaking problema yan. Malaking problema. Yung iba magbigay pa sa John 3:16, John 14:6, na ako ang daan at ang katotohanan, wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Wala kayong maibigay. Hindi nyo kayang ibigay ang direct evidence na sinasabi ni Kristo mismo na ako ay Diyos, sambahin ninyo. Wala naman kayong kayang ibigay, kundi ang kaya nyo lang ibigay ay yung mga indirect evidence. Mga indirect evidence. Well, tuloy tayo. Sa katanungan niya, pang-5 katanungan dito, ang sabi niya, lalabas kung tao si Kristo, mga magulang ni Kristo ay tao din. Parang paulit-ulit lang to. Talagang hindi man literal na paulit-ulit ang kanyang katanungan, pero ang kanyang parang gusto niya, ang gusto niya palabas ay Ganon pa rin doon sa katanungan, sa pangatlong katanungan na ang tao tatawagin tao kapag ang magulang ay tao, ay parehong tao at ang may pagtatalik sa dalawang tao na nagaganap. Dito naman sa pang-5, lalabas kung tao si Kristo, mga magulang ni Kristo ay tao din. Kung tao si Kristo, mga magulang ni Kristo ay tao din. Therefore, gusto niya talaga, pinagpipilitan niya talaga na si Kristo ay Diyos dahil hindi naman tao ang magulang ni Kristo, kundi Ama, Diyos daw. Therefore, Diyos talaga si Kristo.
Kung gayon, ulitin ko ang tanong, bakit si Adan, bakit ayaw niyong kilalanin na siya ay Diyos, samantalang wala naman siyang nanay, wala naman siyang tatay, kung susundin natin ang argumento mo. Well, pang-anim na tanong, sabi niya dito, ang tao ay may minanang kasalanan at kung tao si Kristo, siya din ay lalabas na makasalanan. Well, gusto niya ipalabas dito, ang gusto niya ipahiwatig ayon sa argumento niya, gusto niya ipahiwatig na si Jesucristo ay talagang Diyos dahil si Jesucristo ay walang kasalanan. Walang kasalanan kaya siya ay Diyos. Yung iba sinasabi pa nga ng iba, sinong tao na walang kasalanan magagawa ba ng natural na tao ng walang kasalanan? Well, si Kristo lang daw ang nakagawa na walang kasalanan, therefore siya daw ay Diyos. Well, hindi naman ganun. Hindi ganun. Dahil talagang walang kasalanan si Kristo dahil siya ay isang propeta, siya ay ganap na sumusunod, sumampalataya sa kalooban ng Diyos. At ang sabi naman ng Biblia mismo, hindi naman talaga si Kristo lang ang walang kasalanan, bagkus na pa, may mga tao naman na walang kasalanan ayon sa Biblia. Basahin nga natin ang Biblia nila. Malamang hindi niya nabasa siguro. Well, ngayon, malalaman niya dahil tuturuan siya ng isang Muslim. Ayon dito sa Job 1:1, ang sabi, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job at ang lalaking yaon ay sakdal na matuwid. Ano daw? Sakdal na matuwid at natatakot sa Diyos, humihiwalay sa kasamaan. So therefore, si Job, sakdal at matuwid. Basahin natin sa English. Sabi dito, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and the man was perfect and upright, and one that feared God. So, ibig sabihin dito, perfect and upright. Perfect daw, upright pa. So, ibig sabihin, blameless, walang kasalanan. Diyos na mismo ang nagsabi dito na si Job ay perfect. Perfect, ano ba ibig sabihin ng perfect? Sakdal, matuwid, walang kasalanan. Matuwid na nga. Biblia niya na mismo nagsabi. Therefore, kung susundin natin ang sinasabi mo, na gusto mong ipalabas dito na Diyos si Kristo dahil walang kasalanan, therefore, kung susundan natin ang argumento mo, therefore, si Job, Diyos din dahil si Job, wala namang kasalanan. Sabi nga ng Biblia niyo mismong Biblia niyo na mismo nagsabi na si Job ay sakdal at matuwid. So therefore, kung susundan natin ang sarili mong argumento, therefore, magiging Diyos si Job. Kung magiging Diyos si Job, naku, katawa-tawa. Well, tuloy tayo sa kanyang ibang katanungan. Sabi dito, marami siyang tanong, pero napansin ko sa iba, paulit-ulit na lang. Basahin pa rin natin. Ayon dito sa kanyang mga katanungan, na sinabi, si Eva at Adan ay walang magulang dahil sila ang magulang ng sangkatauhan. Tayo may magulang at parihong tao kaya tayo ay isinilang na tao. Si Kristo ay may magulang din. Si Kristo ay may magulang din. Si Kristo magiging ganap na tao kung ang magulang niya ay parihong tao. Dahil ang tao isisilang nalikas kang tao kung ang magkapariho mong magulang ay tao din. Gaya ng si Eva at Adan parihong tao. Kaya tayo ay mga tao din. Well, nakapokus lang siya kay Adan. Na parang ayaw niyang mag-focus doon kay Adan, na si Adan nilikha ng Diyos. Walang nanay, walang tatay. Parang ayaw niyang isali. Ang inano lang niya dito, na kaya nga daw si Adan, ang mga magulang natin, tao, si Adan at Eva, mga tao, yan ang magulang natin, kaya tayo tao din. Baka ayaw niya, parang ayaw na isali, na si Adan, walang nanay, walang tatay. Ayaw niya isali sa kanyang katanungan. Siguro, hindi natin alam ba't ayaw niya isali. Samantalang napakaliwanag naman ng Biblia nila na si Adan nilikha lang, walang nanay. Kung susundan natin talaga ang argumento niya,
na matatawag ka lang tao kung ang parihong magulang mo ay tao at may nagaganap na pagtatalik. Matatawag ka lang daw na tao kung ang parihong magulang mo ay tao. Parang gusto niya talaga ipalabas na si Kristo ay Diyos dahil ang magulang ni Kristo ay hindi parihong tao. Therefore, si Adan, ba't ayaw niyong kilalanin na si Adan ay Diyos? Dahil si Adan, nilikha walang nanay, nilikha walang tatay. Si Iba, nilikha walang nanay. Bagkus may galing sa lalaki, si Iba galing sa lalaki. Ngunit hindi galing sa babae. Si Iba, nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na galing mismo sa tadyang ng lalaki. Kung isipin natin, malamang may pagkakapareho lang si Adan o si Iba at si Jesus. Bakit? Kung pagbatayan natin ang kanyang argumento, pareho lang. Dahil si Iba galing sa lalaki, si Jesus galing sa babae. Kung pipilit mo si Jesus na Diyos dahil ang magulang ni Jesus ay hindi parihong tao, bakit si Iba parihong tao ba ang kanyang magulang? Bakit si Adan parihong tao ba ang kanyang magulang? Bakit ayaw niyong kilalanin na sila ay Diyos? Bakit doon lang kayo kay Jesucristo nakapokus? Hindi, wag ganun. Wag kayong ganun mag-isip. Well, sa mga Muslim, sa paniniwala ng Muslim, sa katuruan ng Muslim, sa katuruan ng Islam, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay lumikha ng tao sa apat na kapamaraanan. Ano yun? Una, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay lumikha ng isang lalaki na walang nanay at walang tatay. Si Adan, nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang nanay, walang tatay, kundi sinabi lamang niya, kun payakun, sa pamamagitan ng paghulmang putik, at sinabi niya sa salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kun payakun, ikaw, maging at mangyari nga, ikaw magiging tao at nangyari nga. Yun ang unang nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa apat na kapamaraanan, ang unang nilikha niya si Adan, walang nanay at walang tatay. Pangalawa, lumikha ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na isang babae na walang nanay, ngunit galing sa lalaki, si Iba. At kailanman, si Adan at si Iba hindi namin kinikilala na Diyos. Bagkus kinikilala namin na nilikha lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangatlong katangian na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay galing na sa similya, galing na sa tinatawag na nukta o galing sa similya, nilikha ng Allah Subhanahu. Lumikha ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan na galing sa similya. Tayo ngayon, mayroong nagaganap na pagtatalik ng babae at lalaki, pagtatalik ng babae at lalaki, tapos nabuo yung similya nila. Yun ang pangatlong nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang similya ay iproseso sa tiyan ng babae hanggang magiging tao, ipapanganak hanggang magiging baby. Tapos pang-apat na katangian ng nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay lumikha siya ng isang tao, isang bata na walang tatay ngunit may nanay. Sino yun? Si Jesucristo, nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang tatay ngunit may nanay. Sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, sa pamamagitan lamang na salita niya ay pinadala kay Angel Gabriel at ipinarating kay Birhen Maria na sabihin mo na sinabi na ikaw, Maria, ay manganganak ng batang lalaki at ang salita ng Panginoon at salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay magaganap. So,